Hello, hello, hello mga kaibigan, kaaway, kapatid, kapamilya, kapuso, at lahat ng mga KKK dyan. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol dito sa paano ba mag-fund request via BDO deposit in our V2 app in Unified Products and Services Incorporated. Yes, we're going to cash in sa ating eCash from online banking. So, next. Simulan na natin. Siyempre, bago tayo makapagsimula, kailangan po natin ng mag-login. And, kailangan po sa pagla-login ay ang inyong username and password. Pagkatapos nyo ilagay dyan ang inyong username at password, i-click nyo lamang po ang sign in. Next, ito ang lalabas sa inyong system. At i-click lamang po natin ang cash in kasi nga po maglalagay tayo ng pera sa ating wallet kasi walang laman. And anyway, ayan, napunta po tayo dito sa online banking. Pag-click natin dyan, ang lalabas ay nilabasan ng BDO, Security Bank, International Banking din. Meron tayong Hong Leong Bank, OCBC Bank, and Sharjah Islamic Bank. Kailangan po nating pindutin itong BDO kasi dyan po tayo transact ng pera o nag-deposit po ng pera o kaya dyan po nag-send ang inyong client ng pera. So to avoid scam, kailangan po nating ibigay ang ating bank account ng company. Kasi kapag pangalan nyo po, diretso sa pangalan nyo ay magdududa po ang ating client. Pero hindi naman po nangyari sa akin yan. Kasi katiwa-tiwala naman po ang ating mukha, di ba? So, you have to choose the bank where you deposited your cash. So, next lang, i-click natin tong BDO na may arrow. Next. So, ayan na nga po. Ito ang inyong ibigay na bank account number kung gusto nyo pong ipasend sa BDO. And ang bank account name is GPRS, Unified Products and Services Incorporated. Yan po, no? Ang ating bank account number is 00397-0135-405. Then, meron din tayong Security Bank. Ito ang ating bank account number 0000206-926. So, yan po ang ating Security Bank. And the bank account name is GPRS Unified Products and Services Incorporated. That is the bank account company name. So, we also have, kung nasa UAE po kayo o nasa UAE po ang inyong client, ipapundo nyo po sa bangko na ito. Bank account name is Unified Products and General Trading LLC. And the bank account number is 00121483-64001. And also, we have the OCBC Bank in Singapore. Kapag ang client nyo ay nandoon sa Singapore, pwede rin natin ipa-cash in sa kanila o ipa-deposit sa kanila ang kanilang payment through OCBC Bank. Bank account name is GPRS Online Pte Ltd Singapore. So,
With the OCBC Bank, pwede silang mag-deposit dyan from Singapore. So, meron din po tayo dito sa Malaysia. Siyempre, meron tayong branch dyan sa Malaysia. At meron din po tayong company bank account sa Hong Leong Bank. Ang bank account name natin dyan is Unified Products and Services MYR-CA, and ang bank account number natin is 10-500-1211-66. So, shout out po dyan kay Sir Paul Ong. Nandyan sa Malaysia naka-base. Alright, so here is the next step. Pag na-check nyo yung bank na dinipositohan nyo, ito ang lalabas po. Kailangan po nating mag-fill out dito ng reference number and the amount, at saka date ng resibo, at saka time ng resibo. And also, you have to upload the receipt with the name and reg code na na-edit nyo po sa inyong resibo. And after na nailagay nyo dyan yung resibo na may pangalan nyo at reg code nyo, mag-fill out na kayo dyan sa transaction password. Ilagay nyo dyan yung transaction password nyo, and then click the submit for verification. And also, I just want to remind you na yung i-upload po ninyo na proof of payment ay kailangan po hindi yung resibo na galing sa GCash. Ito, mali ito. Itong kailangan na galing po sa email nyo. So, ito, how to edit, gamitin ang resibo na galing sa InstaPay o nare-receive nyo po itong resibo na ito sa inyong Gmail. So, ito yung i-screenshot po natin at lalagyan po ng pangalan at reg code. So, malinaw po ba? Ang resibo na gagamitin natin na i-upload doon sa ating pag-fill up ay itong InstaPay receipt na galing po sa ating email. Malinaw po ba? So, next. Also, reminder po is Monday to Friday po ang ating business days. And also, 9 a.m. to 5 p.m. process time and 1 to 7 days process. Kung may delay po, wag po kayong mag-worry kung matagalan, kasi kapag 1 to 3 days hindi po dumating ang inyong ni-request, ay kailangan nyo na pong gumawa ng ticket sa CSR to check na kung ano ang mali po na inyong nagawa. So here, we have to, kailangan po lang natin na pakinggan itong video na nagawa ko po. Ganito po siya.
So, next is, ayan, dumating na po ang ating pera na request. And yes po, kailangan nyo po sa pag-request nyo, tuwing may mali kayo, lagyan nyo po ng X sa reference number. Kunyari, nakapangatlong request na po kayo, so lagyan nyo po ng pangatlong X, tatlong X bago po yung reference number. So, malinaw po ba? Alright, so thank you for watching. And God bless po sa ating lahat. Bye. Thank you for watching.